لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ito po ang aming pagbati sa inyo mga kapatid sa Islam at ganyan sa mga ginigiliw naming mga taga-subaybay ng ating programa. At kayo po ay amin namang ipaglilingkod sa inyo ang paksa na may kinalaman kung ano po ang Islam. Sa English, what is Islam? Sa Japanese naman ay Islam to Nandesyoka. Ano po ibig sabihin yan? So yan po ang ating tatalakayin ngayon sapagkat tubhang napakahalaga na ating pag-usapan ng paksang ito sapagkat marami ang hindi nakababatid kung ano ang ibig sabihin ng salitang Islam. Ang Islam po ay nangangahulugan na yan ay ganap o kompletong pagsunod sa kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, kalakip ang kapayapaan at katiyakan. At yung binanggit natin, yun ang pinaka-translation sa Tagalog, at ang translation naman sa Ingles, yan ay complete submission to the will of God with security and peace. Yan po ang ating tatalakayin ngayon, at ang iba't iba pang mga bagay na may kinalaman sa relihiyong Islam. Kapatid na Romas, anong ating masasabi tungkol sa ating relihiyon na ating tinatalakay ngayon? Ang Islam po baka bago sa pangdinig ng ating mga kababayang mga hindi Muslim. At actually, mga kapatid, ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Even history sa Pilipinas, hindi ito bagong relihiyon. Una pa nga ito sa mga Kristiyano doon sa Pilipinas. Dumating ang Christianity March 16, 1521. Subalit dumating po ang Islam sa Pilipinas in 1380. Mga Makdum ang nagdala doon na establish nila sa Hulo. At dito naman sa gitnang silangan, ang mga Muslim naman ay dito pa mula pa kay Adan. At saka baka isipin ninyo na ang Islam ay nag-uumpisa lamang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun po ang mali, kapatid. So, dahil na marami sa ating mga kababayan ngayon na ang Islam ay nag-umpisa lang sa last prophet kay Prophet Muhammad. Peace be upon him. Hindi po. Dahil ang Islam, ito po ang reliyon ng lahat ng mga sugo at propita. Sila ni Adan, sila ni Ibrahim, Abraham, Yaakub, Jacob. Sila po ay mga Muslim. Papatunayan natin mamaya sa Quran na sila ay mga Muslim. Yan, magandang babasa natin sa Quran mismo. Mamaya, babanggitin natin sa Quran at ibigay ko muna ang panahon sa iyo, Ustad Abdullah Kutib. Babasahin ko mamaya sa Quran. Yan. So, sa pagpapatuloy po ng ating pagtalakay dito sa ating tinatalakay na paksa na ano ang Islam, ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta mula kay Prophet Adam alayhisalam hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito rin ang pinaka-relihiyon na itinuro ng kilalang di umano ay tagapagtatag ng Kristyanismo batay sa mga Kristiyano. Kaya babasahin po natin ang ilan sa mga pahayag mismo ni Prophet Jesus Christ alayhisalam tungkol sa relihiyong Islam. Ganito po ang ating mababasa dito sa Mateo 5:17 hanggang 18. Pakinggan po ninyo mabuti at aking babasahin. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ano po ang dapat ninyong mapansin sa pahayag na ito ni Prophet Jesus Christ alayhisalam? Nililinaw po niya sa bawat isa sa atin na wag anya nating iisipin na siya ay naparito para sirain ang kautusan o ang mga propeta. Siya ay naparito hindi upang sirain ang mga yaon, kundi upang ganapin. Nangangahulugan lamang po na nang dumating sa mundo, si Prophet Isa or Jesus Christ alayhisalam ay walang isang relihiyon na itinayo siya na panibago, kundi bagkus ang layunin ng kanyang pagparito ay ipagpatuloy ang nasimulan ng mga naunang propeta sa kanya. Kung ano ang mga kagawian, kaasalan, mga sistema ng pamumuhay na itinaguyod ng mga propeta ng mga nauna sa kanya, yun ang nais niyang ipagpatuloy. Sapagkat ng kanyang datnan ang Israel sa kanyang kapanahunan
ang mga Israelita ay meron ng relihiyon. Ang relihiyon niya, Ustad, kung di ako nagkakamali, Judaism na. Sino? Ang relihiyon ng mga Actually, Israelita nung kanyang datnan. Actually, brother, itong mga Judaism ay gawa-gawa lang eh. Bakit? Wala kang mabasa sa Biblia, Judaism eh. Yan. New and Old Testament, there is no such single word Judaism in the Bible. Tama Gawa-gawa yun, lang Ustad. yan. Tama yun. Actually, ang original Judaism, hindi naman relihiyon eh. Galing yan kay Judah. Yan. Si Judah po eh, hindi relihiyon, isang tao si Judah. Baga tribal religion Oo. yan. So sabi natin Judaism, eh, hindi yan religion dahil galing kay Judah. Like Christianity, in the beginning, it's not a religion, Christianity, derived from the word Christ. Christ was not a religion. He was a human being. He's a prophet of God. Kaya ang pinaka-mission ni Prophet Jesus Christ alayhisalam ay para i-revive, no? Yes. Revive yung pinaka-relihiyon ng mga naunang propeta sa kanya. Kaya nga ganito ang kanyang pahayag sa Lucas 11:28. Pakinggan po ninyo at ating lilinawin sa inyo ang relihiyong ito na itinaguyod ni Prophet Jesus Christ alayhisalam. 11:28. Datapat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ito po ang relihiyon na kanyang itinaguyod na ayon sa kanyang pahayag kanina ay hindi niya sisirain ang kautusan o ang mga propeta kundi bagkus ay kanyang gaganapin. Kaya para maganap ang relihiyong ito ay kanyang sinabi, datapwat pagkos na lalong mapapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Kaya unang-una po munang gagawin ng tao, makikinig muna sa salita ng Diyos at ito ay gaganapin. Ngayon, ito yung pinaka-relihiyon na kanyang itinaguyod. Pagganap sa mga utos o kalooban ng Diyos. At paano ito dapat na isagawa? Dito naman sa Deuteronomio 12, ang talata ay 32. Pakinggan po ninyong mabuti. Ito pang sinasabi. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. Yan ang pinakapatakaran sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa makatwid ay isang kumpleto o ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang dagdag, walang bawas. Kumpleto. Kaya nga, ang pinaka-relihiyong Islam ay complete submission to the will of God with security and peace. Ustad Abdullah, yung nabanggit ko kanina, nababasahin ko sa Quran. Yan. Na pagpapatunay na sila ay mga Muslim, yung unang mga tao, dito po sa Quran. Babasahin ko muna sa Arabic. Sige po. Quran chapter 3, Suratul Imran, verse 84, 84. Sige. Sabi po dito sa Quran, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Kul amanna billahi wa ma unjila alayna wa ma unjila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim lanufarriqu bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. In English, say, O Muhammad, we believe in Allah and what has been sent down to us. And what was sent down to Ibrahim. Abraham in English. Ismail. Ishmael in English. Ishaq. Isaac. Yaqub. Jacob in English. Al-Asbat. The children. Yung mga anak ni Asbat. Yung anak ni Jacob. Okay? And the 12 sons of Jacob. And what was given to Moses, and what was given to Jacob and Jesus, and the prophets from their Lord. We make no distinction between one another among them, and they are all Muslims who submitted to the will of God. Wa nahnu lahu muslimun. Silang lahat ay mga Muslim. Nandoon mabasa sa Quran. Kung sasabihin man nila na hindi Muslim, ano sila, Kristiyano, Hudyo, saan mabasa? Pero mayroon tayong katibayan na sila po ay mga Muslim. In Arabic, sinabi sa Arabic, wa Isa, wa nabiyyuna min rabbihim, lanufarriqu bayna ahadi minhum, walang pagpili-pili sa kanila, wa nahnu lahu muslimun, na silang lahat ay mga Muslim. Balik sa iyo, Ustad Abdullah. Ayan. Salamat, Ustad Ibrahim. Tungkol sa nabasa mo, ayan, malinaw po mga ginigiliw naming mga taga-subaybay.
na ang relihiyong Islam ay hindi bago, hindi ito lumitaw sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi bagkus ito ay noong pamanguna, ito ang relihiyon na itinaguyod ng lahat ng mga propeta. Bilang katunayan pa mula sa Biblia, ay nais nating basahin na ang may kinalaman dito sa Islam ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat mismo ang sabi ni Jesucristo ay ganito. Dito sa Juan 5, ang talata po ay 30, ganito ang pahayag ni Prophet Jesus Christ alayhisalam. Hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig at ang paghatol ko'y matwid. Sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. Kaya nga, ang aking pahayag sa inyo kanina, mga mahal na kapatid, at mga ginigilim na mga taga-subaybay sa programang ito, ang relihiyong Islam, ito ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mismong nagsugo kay Prophet Jesus Christ alayhisalam ang nagtatag ng relihiyong ito. Kaya nga ang sabi ni Prophet Jesus Christ alayhisalam ay malinaw. Hindi anya ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Humahatol ako at ang paghatol ko'y matwid. Hindi ko hinahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya ang kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tinutupad ni Prophet Jesus Christ alayhisalam sa kanyang kapanahunan dito sa mundo. Wala siyang sariling kalooban, wala siyang sariling kagustuhan, wala siyang sariling doktrina, wala siyang sariling aral, kundi ang aral ayon sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mismo sa Al-Quran... Ustad, baka magtatanong sila, ano ba ang pagkakaiba sa Muslim at Islam? Baka makonfuse sila, di ba? So, ang Islam ay nabanggit mo na kanina, di ba? Kung anong ibig sabihin ng Islam. Ang Islam ay pagsuko, pagsunod sa kagustuhan ng isang tagapaglikha. Ang Muslim naman, ay ito ay mga nilikha. Na itong mga nilikha na ito, isa doon ay mga tao. Kasi maraming nilikha ang Diyos, ng mga Muslim. Isa-isahin natin, lahat ng nilikha ng Diyos ay mga Muslim. Tama, magsimula tayo sa itaas sa langit. Andyan mga Muslim. Pero isa-isahin lang natin tungkol po sa tao ngayon dahil sige, malawak po itong subject kung pag-usapan natin na ang lahat ng mga nilikha ay Muslim. Dahil ang tinatawag na Muslim, particularly sa ating subject ngayon, yung mga taong sumusunod sa kagustuhan ni Allah. Pag sumusunod ikaw, ay tinatawag po kayo na Muslim. Pero hindi naman ibig sabihin na ang Muslim ay hindi magkakasala. Dahil ang Muslim po ay tao. Ang Muslim po ay tao. So may panahon po ng isang Muslim ay nagkakasala. Pero Muslim pa rin sila. Muslim na may kasalanan. Hindi na sabihin na nagkakasala ka na, ay hindi ka na Muslim. Ay sa Islam wala ganon. Muslim siya, pero may kasalanan na klase na Muslim. In the day of judgment, he'll be responsible. So, i-continue nga, Ustad Abdullah. Tungkol nga dyan sa tinatawag na Muslim, no? Ay dapat nating maintindihan na ang mga Muslim ay mga tao na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At hindi tayo ang may sabi mismo na tayo ay mga Muslim. Mismong ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tumawag sa atin bilang mga Muslim na nabasa nga kanina. Dagdag pa nga teksto sa Biblia, mabasa natin. The same, yung pasunod noon, kanina binasa kanina. Suratul Imran, chapter 3, verse 85. Sabi ng Allah sa Quran sa Arabic, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whoever desires a religion other than Islam, in the hereafter, they will be one of the losers. No, dapat tayong mga tao, sundin natin ng Islam dahil po, ito ang religion mga bigay ng Panginoon sa atin. Ang kasunod dito mga kapatid ay yung aming mamayang babanggitin ang mga karugtong na mga episode. Sa ngayon, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Tuloy natin ang ating episode sa ating subject, paksa na pinamagatang ano po ba ang Islam? Ustad Abdullah or Kauji, ito ngayon ay pinag-uusapan naman natin ang nakaraan tungkol po sa Islam. Ngayon po ba, mapapatunayan ba sa ating Quran? O sabihin nila sa inyong Quran na mga sugo, pati si Kristo ay Muslim? Mayroon ba tayong masabi dyan? Tungkol po sa Quran na sila po ba yung mga Muslim? Meron tayong masasabi riyan. Sapagkat ang Quran mismo ang nagpapatotoo dito sa chapter 5, verse 111. Mayroon palang nagsabi na mismo Na ang mga disipulo ni Kristo mismo, ay mga sila Muslim. ay mga Muslim. Nabanggit na natin kanina nga si Kristo mismo Muslim. Yeah. Di ba? At yung sila ni Abraham, sila ni Isaac, sila ni Ismail, Muslim. Nabanggit na natin kanina. Nabanggit na natin yun. Ayon sa Suratul Imran, chapter 3, verse 84. At sinabi naman natin kanina, nabanggit din natin na ang Quran, ang Allah mismo nagsabi sa Quran chapter 3, verse 85, nga ang relihiyon niya ay Islam. So mayroon bang katibayan tayo rin na yung disipulo ni Kristo? O sila mismo may sabi. Oh. Mahirap na tayo magsabi, Ustad, sapagkat pagka tayo ang nagsabi, baka isipin nila kinakabig lang natin yung mga apostoles para maging ka-relihiyon natin. At saka hindi tayo nagsabi, si Allah ang mismo ang nagsabi. Siya mismo Na sila ay mga Muslim. Basahin ka natin. Basahin natin. Quran chapter 5, verse 111 dito sa Surah Al-Ma'idah. Ito ating mababasa. And when Allah, revealed to Al-Hawariyun, the disciples of Isa, Jesus, to believe in me and my messenger, they said, we believe and bear witness that we are Muslims. Muslim. Ang mga disipulo ni Kristo ay Muslim. Sila mismo may Ang sabi. tanong naman natin dyan, kaya, si Kristo kaya, mapapatunayan natin sa kanilang Biblia na si Kristo ay Muslim? Mapapatunayan. Isa nga papapatunayan mo nga natin kakute or kauji kung si Kristo ba mismo ay Muslim ayon sa kanilang Biblia. Dahil kung babasahin natin, or nabasa na natin kanina. Nabasa na natin. Pero sabihin nila, Quran yun eh. So kung dito naman sa Biblia, papatunayan mo nga kauji na si Kristo ay Muslim ayon sa kanilang Biblia. Ayan. Okay. Maganda yan. Kinakailangan kasi makita natin yung mga lifestyle, pinakauri ng pamumuhay, sapagkat ang tunay na relihiyon ay complete way of life. Ang madali ko lang sabi, Ustad Abdullah, balbas lang eh. Balbas pa lang. Si Kristo sa balbas pa lang, Muslim na eh. Wala kang makita ngayon nga pare. Yung kapatid ko lang wala palang pastor sa Badista, mahaba ang balbas. Oh? Pero bihirang Kristiyano na pastor o reverend, pare, na mahaba ang balbas. Kung sinusunod nila si Kristo, tingnan mo si Kristo mahabang balbas. Ikaw, parang si Kristo na rin ang balbas mo. Anong katunayan dyan sa Biblia? Anong prueba mo nga si Kristo ay Muslim? Ay, unang-una muna natin alamin yung pinakatatak ng pagiging Muslim. Sige, sige nga. Na yan ay mula sa kanyang ninuno na si Prophet Abraham alayhisalam. Sige. Basahin natin sa Genesis 17:9-13. Dito nagsimula yun eh. Nga, yung mga tanda bilang Muslim ng pagiging Muslim. Sapagkat sa kanya ibinigay scriptures na kung tawagin natin ay suhuf. Bago dyan, Ustad Abdullah, alam ko sa fraternity may mga tatak. Yan, tama. Ano ba yung tatak? May sunog ka sa sigarilyo isa? Mga ano yun, apo? apo ba? Ayun ko, Isa ba o apo. tatlo? Basta mayroong tatlo, mayroon ding may tatlo eh. isa. Di Ang iba naman may taktak sa likod. Meron sa, May organization silang tatak. dito sa ganito. Ang mga Hindu rin, may tatak sila dito eh. Kung virgin, Ustad, yung babae, mayroong tatak dito. Kung balo, Pagka-pula, virgin, gano'n ba yan? aywan ko, basta may tatak sila dito. Virgin, mayroong tatak sa dito. Ito naman, pag may asawa, may tatak. Balo, may tatak. May mga tanda. Tanda. Bilang Muslim kaya, ano kaya ang tatak? Ito, tanda ng pagiging Muslim. Tanda ng pagiging Muslim. At ang nagbigay mismo nito, kung ito yung relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo nagbigay ng tatak. Ito ay hindi ito Quran. Ito ay Biblia. Gusto mo Tingnan natin ang taktak sa mga Muslim. tatak sa mga Muslim. Okay. Ito ang tatak ng pagiging Muslim. Ibig sabihin na ay mga tao na ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Basahin natin sa Genesis 17:9 hanggang 13. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo.
tutuliin ang bawat lalaki sa inyo at kayo tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama at itong magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. Walang hanggan. Everlasting. Ibig Bagay, sabihin everlasting. ang mundo ay mundo. Ay Tuloy nanatili. ang tanda na ito. Matindi. At may connection ba ito tungkol kay Jesucristo? Konektado. Konektado. Oo, Bakit? konektado. Bakit mayroon bang Sapagkat- katibayan din nga si Jesucristo ay talagang may tanda na ang tanda ay pagpatuli? Mayroon ba din si Ay, Jesucristo? magugulat yung ating mga televiewers. Sige nga, pagka binasa basahin nga natin, basahin. Mapakinggan mo dito. Okay. Naku, ako Ano ka? medyo excited akong No, basahin. to. nanggigigil ka. Sapagkat Dahil- nung tayo mga pastor pa, nung ikaw evangelist ng Seventh-day Adventist, Hindi yan na sinasabi. ituloy ito eh. Hindi yan Kahit nung sinasabi. naging pastor ako ng Iglesia ni Cristo, wala kami naging leksyon na ganito eh. So basahin mo muna kay Basahin Jesucristo. natin sa Lucas 2:21. Na si Ganito Jesucristo ang may ating tatak. babasahin. Ito. Sige, bakibasa nga. At nang makaraan ng 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Matindi. Matindi pala. Na si Jesucristo ay tuli rin. Tama. Pero kung tunay ka na Muslim, dapat tuli. Pero kung tunay ka na Kristiyano, dapat, basahin mo nga, Dapat pagka- ano ang tanda pag ikaw naman ay tunay na Kristiyano, Kristiyano? ito naman tanda. basahin Sapagkat natin na may yan. kinalaman dyan sa Kristyanismo, ito si Pablo eh. Matindi yan. Oh, basahin natin, Basahin pagka natin. Kristiyano. Dito naman sa Galacia 5:1 hanggang 2. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Grabe. Nang ibig sabihin pala, pag tunay ka na Kristiyano, ay hindi ka magpapatuli. Ay wag kang magpapatuloy. Baka sabihin na sa interpretasyon lang yan. Pero tingnan natin ang Papa sa Roma. Aha. May Papa mismo. Saan ito mabasa? Ha? Mabasa kayo sa mga internet, i-type niyo Church and Circumcision. Lalabas ito. Lalabas ito. Ganito. Sino ba yung Papa na yun? Ha? Hindi pare, hindi obispo, kundi Papa mismo. Sino siya? Si Pope Eugene IV. Ha? In 11th session ito, sinasabi niya ha? Sa Council of Florence. Kailan? Itong taon ito, 1439. Ito ay nangyayari doon sa Council of Basel. Tinatawag dito. Ito ay Council of Ferrara in 1438 also. It continues. Ang pinaka-importante lang dito, ang ikokot ko dito, kapatid, nandito. I will quote direct. Ha? Marami itong paragraphing, pero sige. yun lang sa subject tungkol po sa tuli. Yeah, sa circumcision. Therefore, I quote, therefore, it strictly orders all who glory in the name of Christian not to practice circumcision either before and after the baptism. Unquote. Sinong nagsabi? Ha? Sino daw nag-aangkin na sila yung mga Kristiyano sa pangalan ng Christianity? Ha? Not to practice, hindi sa pag-practice. Anong practice sa Tagalog? Wag isa buhay. Huwag isa buhay ang pagtutuli. Parang iglesia na rin magsalita, no? Ang pagtutuli. Either before and after the baptism. Sino ang nagsabi? Pope Eugene IV. Kailan? In 1442. Ha? Matindi ito, kapatid. Na kung susundin, kung susundin ang Christianity, dapat pala yung mga, hindi ko lang banggitin. Mahirap eh. Baka, Baka alam mo na, pag- lalo na oo, pagka oo, mga oo. kababayan natin, Oo. mga Pilipino, Oo. nakarinig Oo. niyan. Naalala mo Oo. mga bata pa tayo. Oo. Kapag ka... Ang tunay palang Kristiyano ay mga Oo. matindi. Hindi, naalala mo yung mga kabataan natin, pagka hindi ka nga... Yun. Ayun. So, yun ang bigyan natin ng pansin. Yun ang bigyan natin ng pansin. Na pag Muslim ka, ang tanda ay Tuli. tuli. Pag ikaw ay Kristiyano, Ang tanda ay...
huwag mong banggitin. Oh, yun. Dapat pala kung tunay ka ng Kristiyano at tuloy sila ngayon, ang gagawin, papasok sa ospital at magpatahi. Oh, para Dahil maging ang tunay na Kristiyano ay hindi. So, maraming salamat mga kapatid. Susundan lang ninyo itong kabanatan na ito. Mai-enjoy kayo kung ano po ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillah, assalamualaikum warahmatullah. Dito na tayo sa pang-episode ng pangatlong kabanata na ito, kapatid. Sa paksa na ano po ba ang Islam? Ngayon, tatalakayin natin, pag-prueba nga si Jesucristo ay Muslim. Yeah. Bakit mo talaga siya ay, kanina nabanggit na natin yung pagtutuli, okay? Ngayon naman, siguro banggitin natin yung pagdadasal. Paano ba magdasal si Jesucristo? Yeah. At ang Diyos niya mismo. Dahil alam ko na ang mga sugo at propeta at mga Muslim, walang Trinity. Naniniwala sa nag-isang Allah. So anong masabi mo tungkol kay Jesucristo na magpapapatunay po na siya ay Muslim? Tungkol po sa ating subject na what is Islam? Ayun, tama-tama. Ustad, sapagkat siya mismo ang may sabi dito sa Juan 17:3 at 1. Katulad nga nabanggit ko kanina na ang mga Muslim ay kumikilala sa isang Diyos na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaano niya binigyang diin ang kanyang pagkakilala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang iisang Diyos. Dito sa Juan 17:3 at ang talata pa ay 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa Jesucristo. Ang mga bagay na ito'y sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mong iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Yan, isang pruweba. Anong isang, pakipaliwanag mo nga, pakidisect nga, brother. Ganito, What does para it mean? lalong maintindihan ng ating mga taga-subaybay, nililinaw lang doon ni Prophet Jesus Christ alayhisalam ang pagkilala niya sa iisang Diyos na tunay. At ang kahalagahan po ng pagkilala sa iisang Diyos na tunay, nangangahulugan niyan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. At tinanong pa siya sa Biblia, ano ang pinakamalaki? What is the first and the greatest of all the commandments? Tama. Kung di ko nagkakamali, Marcos 12:29. At basahin ko na yan, Ustad. Basahin mo nga. Ito ay tanda sa bilang Muslim. Tanda diba? ng pagiging Muslim na ito'y kanyang itinaguyod, itinuro niya sa mga Israelita sa kanyang kapanahunan. Yun. Basahin po natin, sa Marcos 12, talatang 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo. O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Nilinaw niya, Islamic Isa talaga. monotheism. Nang ibig sabihin, walang Diyos Ama, walang Diyos Espiritu Santo, walang Diyos Anak. Wala. Ang tinuturo ni Jesucristo ay pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Tama. Tunay. Walang Trinity o ano pa dyan. At saka, Kauji, Ustad Abdullah, dito sa gitnang silangan sa panahon nila, wala ditong tawag na Panginoon. Dahil walang Pilipino dito eh. Wala. Dito sa gitnang silangan. Wala ring Diyos. Dahil yung Diyos ay gahango galing sa Spanish. At wala ring God. Bakit? Wala namang Amerikano dito. Walang Amerikano dito. So walang God. Walang Diyos. Ano ang tawag nila sa Panginoon? Ang tawag nila, Allah. Allah. Ang pagtawag sa Diyos ay Allah. Yung namatay na nga si Jesucristo, although hindi tayo naniniwala nga siya ay namatay, pero kung titingnan natin sa Biblia, ay si Jesucristo ay yung namatay na siya, Diyos ko. Allah, lama sabaktani. So, di ba? So, yun po, mga kapatid. Okay? Sige, ikaw naman. Doon pa lang sa puntong yan, ano? Pero sundan ko, binanggit mo kanina, Ustad,
No. na ang sabi mo, paano patutunayan yung pagiging Muslim niya, yung sa pagdarasal. Pagdarasal. Ano muna prosesong pinagdadaanan bago magsagawa ng pagdarasal? Si Jesucristo paano magdasal? O Muslim paano siya rin. magdasal? Basahin natin kung paano siya magdasal dito sa Mateo 26, ang talata ay 39. Ganito po ang sinasabi. Ito, lagi nang nababasa ng mga kaibigan nating mga Kristiyano ito, kaya hindi lang napansin eh. Aha. Ito po. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa. Nagpatira pa. At nanalangin. Ang mga Muslim ay nagpatira pa rin eh. Na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Na ang mga Muslim pala at si Jesucristo walang pagkakaiba. Nagpapatira pa. Hindi nagsasayaw. Ang iba nagdadala ng gitara eh. Nagdadala pa ng cymbal. Mayroon pa silang piano, may accordion pa. Pagdating mo sa simbahan, akala mo disco house. Ito ay hindi pala pagsamba ni Jesucristo sa unang panahon. Hindi. Ang pagsamba po ng mga Muslim hanggang sa ngayon at kay Jesucristo wala pong pagkakaiba. Wala. Pareho na nagpatira pa lang po. Nagpapatira pa. Okay. At, Saka yung namatay, natindihan mo, yung namatay si Jesucristo, ayon sa Biblia, hindi naman tayo naniwala na namatay siya ayon sa Quran. Dahil sabi very clear sa Quran, sabi ng Allah, وَمَا كَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِهَ لَهُمْ. Hindi si Jesucristo napako, ni namatay, pero nakita nila, akala nila, yun na siya si Jesucristo. So, pero kung titingnan natin ang Biblia, ayon sa kanyang pagkamatay, although questionable, ay hinugasan, niliguan, pagkatapos binalot sa puting tela. puting tila. Ang mga Muslim hanggang sa ngayon, ganyan din. Ang mga Kristiyano pag namatay, maganda, maganda, basahin muna natin yung binabanggit po. Baka akala basahin mo sa Biblia. Kung nasaan. Oh. Saan talata ngayon? Yung tungkol po sa pagkamatay po ni Jesucristo. Pagkamatay. Oo. So, ganito, Kauji, na kung titingnan natin, ang pagkamatay, ang pagkain ni Jesucristo, pagkain ni Jesucristo hindi rin kumakain ng baboy. Dahil tradisyon po ng mga Muslim, mga Arabo at mga Maganda yung Hudyo pagkalibing na sa kanya. hindi sila kumakain ng baboy. Okay? Kung titingnan mo si Jesucristo, yung pananamit ng kanyang nanay, makikita natin, common sense ngayon, kung saan-saan mga Biblia o lugar, mga idol nga yun, mga dibolto ni Mary, ni Mama Mary, ang pananamit ay Muslim. Kung kayo po ay nakapunta sa gitnang silangan, wala pong ibang gumagamit nito kundi ang mga Muslim lamang. So mayroon man dyan ng mga Kristiyano, kung namatay sila, iba po ang ginagawa, hindi gaya ng ginagawa ni Kristo. At saka yung mga Kristiyano, iniimbalsa mo pa eh. May sapatos pa nga eh. Ang iba dyan, may mahalin pa nga mga relo, dala-dala, may mga gento pa. Pagkatapos nilibing, hinuhukay din pagkagabi. At sinisira yung libingan dahil kinukuha yung dala-dala ng mga ginto. Di ba? Ang mga Kristiyano pag namatay ay parang pupunta sa bailihan, pupunta sa disco, papunta ba sila sa kung saan-saan mga public places na nakabarong ang namatay. Ang nakaiba lang dyan, yung bulak lang eh. Pero kung tanggalin mong bulak, akala mo pupunta sa simbahan. So saan po? Nandyan na po? Okay. So yun po, yung pong pagkamatay ni Jesucristo, common sense, hindi na po kailangan basahin po ninyo ang teksto, Kauji. Dito common, very common. Alam ng mga tao yan lahat. Kahit nga si Lazaro, pagkamatay niya sa Lazaro, sa Juan 11, nandyan, si Lazaro din ay nakabalot rin. Puting tela. So yan mga Common kapatid. knowledge na yan. Si Jesucristo ay isang Muslim dahil po siya ay nagdadasal, nagpatira pa ayon sa Biblia. At ito ang pinakabuhay na katotohanan. Pag ang mga Muslim ngayon magkita-kita, Assalamu alaikum. Di ba? Assalamu alaikum. Ano po mga Kristiyano pag sila magkita-kita? Depende sa oras. Good afternoon, good evening, hi Joe. Sa mga Muslim, Assalamu alaikum. Sa Tagalog? Ang kapayapaan ay sumainyo. Sa English? May the peace of Allah be with you. Sa Japanese? Oheiwa ni orarimas. Sa Bisaya naman, ang kalinaw, manaa, kaninyong tanan. Mao ka na, ang sa Sinibuano. So, kung tanaon gud nimo, magbinisaya man ko ninidong. Mahirapan sila kung magbinisaya tayo, baka pati ikaw ay hindi magkakaintindi. Okay lang na hindi natin maintindihan. Maganda yung mga ginigiliw natin, mga taga-subaybay ng mga Bisaya, ay alibin naman natin. Sa po si Jesucristo, tanaon nimo si Jesucristo, magsibuano ko dong. Si Jesucristo, pag abot sa iyahang mga disipulo, si Jesucristo, ingon si Jesucristo, ang kalinaw, mana ka ninyo. Sa Bisaya, maana usab kaninyo. Ang nagagamit ni ngayon, nagagamit ngayon ay mga Muslim.
Oo, ganun. Kaya sino bang Kristiyano ngayon nga sasabihin niya ang kapayapaan ay sumasa inyo? Walang Kristiyanong Walang ganun. greetings niyan. Hi, hello, kumusta? Ha? So sa Muslim ay hindi po ito ginagamit sa mga ibang grupo, kundi sa mga Muslim lang po yung tanda ng pagiging Muslim, assalamu alaikum, paging tuli, yung nabanggit natin kanina, at pagpahaba ng balbas. Ito po ay gawain ng mga Muslim dahil lahat ng mga propita ay nag-uutos. Pati si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magpahaba ng balbas. At dito ay gupitan lamang. Ikaw, mukha ka talagang Muslim. Pero, May mga kapatid din tayong mga Japanese na mga Muslim eh. sige, Kaya basahin natin sa kanilang wika kung paano bumati si Jesus Sige, Christ sa Japanese sa nga. Bible. Oo. Ito, pagbasahin natin sa Yohanen Yorufukinsho, saan nga teksto yan? Niju no Niju ich. Okay. Ito. Niju, it's... Okiki kudasai. Sabihin niyo, pakinggan ninyo. Grabe. Medyo masama ang Okay. dating Okiki pagka-Pilipino. kudasai, Yamaha Pero kuds- buong galang yun. kapatid. Sige, pakibasa. Okiki kudasai. Ukiki kudasay, grabe sa Bisaya. Sa Sige, Bisaya. hindi ko na lang Pero banggitin. buong galang yun. Oo, Okay. sige, basahin mo Eto. sa grabe sa Bisaya. Yes wa mo ichido Oho. karera ni iwareta. Oho. Heian nga anata ngata ni awaru you ni chichi ga kimasu you ni tsukawarimasu you ni anata shi mo anata ngata o tsukawashimasu. Gimas-himas? Chuwakawasiwas. Hindi naman sabihin nun eh. Anong Kung ibig sabihin? paano anya isinugo ako ng ama, Aha. ay gayon din naman isinusugo ka kayo. Grabe. Kaya ang sabi niya, hey an nga anatangata ni kimas yun. Grabe talaga. Sumain niyo nawa ang kapayapaan. Yun talaga. Hey an. Hey, Ustad an, Abdullah kapayapaan. Cote, nagpapasalamat ako na marunong ka rin mag-Japanese. Pati lingwahe mo ay Japanese, okay lang. Pero aywan ko, pati mukha mo naging Japanese na rin. Ayan eh, medyo na-adapt natin. Tayong mga Pero Pilipino, natandaan ko na-adapt yung natin. Iglesia ni Cristo ka pa, nasayang ka dito doon 5 years, di ba? yan, So magpapasalamat tayo dito, mga kapatid. Dahil ito po ang relihiyon ng Islam, relihiyon ng lahat ng mga sugo at propita, walang iba kay Islam. Walang ibang relihiyon sa mundo nga nagsasabi, Ustad Abdullah, na ang itong relihiyon, totoo at tunay na relihiyon, dahil ito po ang relihiyon ng lahat ng mga sugo at propita. Tayo lamang, tayong mga Muslim nagsasabi, dahil hindi po pwede gawin ang relihiyon. Dahil ang Diyos mismo ang nagsasabi. Diyos mismo ang gumagawa nitong relihiyon na ito at inuutos niya sa tao na ito ang relihiyon ninyo. May katibayan tayong nabasa sa Quran kanina, nga ang Diyos mismo. Quran chapter 3 verse 19, sabi ni Allah, inna dina indalahil Islam. The religion in the sight of Allah is Islam. So mga kapatid, maraming salamat. Sundan lang ninyo ang kasunod na kabanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Dito tayo sa pang-apat o katapusang episode sa paksang ano po ba ang Islam? Ustad Abdullah. Okay, ito po ang tatalakayin natin ngayon. Nabanggit na natin kanina na ang tanda ng mga Muslim ay yung pagtutuli. Natanda natin na ang tanda ng isang Muslim ay pagsamba sa nag-iisang Diyos. At ang tinatawag na Islam ay pagsuko, pagsunod. At ang mga Muslim ay yung taong sumusunod sa kagustuhan ng isang tagapaglikha. Ngayon naman, atin namang itatatalakay natin ngayon yung si Kristo, yung pag-aayuno. Dahil ngayon, Ramadan ngayon, di ba? Nag-aayuno tayo yung mga Muslim. Timing na timing. Timing na timing, hindi tayo umiinom at hindi kumakain. At saka si Kristo, mayroon po bang katibayan? Sa Biblia, nga si Kristo rin ay nag-aayuno na wala ring pagkain at wala ring pag-inom. Mayroon Basahin po na ba po tayong natin katibayan? kagad dyan. Dito sa Mateo Okay.
4, ang talata po ay 2. Pakibasa nga. Ganito ang ating mapapakinggan. Pakinggan po ninyo mabuti. Aha. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Nagutom. Ang ibig sabihin, nagutom mo lang kinakain. Wala. Ha? Tayong mga Muslim, nagugutom ba tayo? Nagugutom na at nauhaw pa. Pero ang mga Kristiyano, ikaw bilang Romano Katoliko noon, yung nag-ayuno kayo, ano ba ang bawal sa pag-ayuno? Eh, bawal lang kumain ng karne pagka Biyernes Santo. Pero sa Muslim, hindi lang yun. Bawal ang karne, kundi bawal lahat ang pagkain at pag-inom. Hindi lang doon. Pagsalita ng mga masasama. Paggamit sa makipag-ape. Ay, anong sabihin noon? Pakikiapid. Hindi, sabihin yung Pakikipagtalik sa asawa. sa asawa. Bawal din Bawal sa Islam. Okay? So, sa panahon ng nag-ayuno, ang mga Muslim ay like Jesus, nagugutom na uhaw. Pero kung karne lang hindi bawal, hindi ka nagugutom. Kung sasabihin natin na ang karne, hindi ka makakain ng karne, ay ikaw po ay nag-aayuno na, ang yung mga mahihirap ngayon, bihira lang kumakain ng karne sa isang buwan, manok nga hindi nila makakain sa isang buwan, palagi pala silang nag-aayuno. Yung sa bundok, yung minsan kahit ginamos, wala yun dong sa bukid. Kamong galing yung tao naglugaw sa bukid. Usaw man na sila, gasigi na sila tuasa. So, sa Bisaya yun. Bisaya, bahala ka na. Kung ikaw Tagalog, mag-intindi noon. Unfair, kami lang Bisaya palaging nagtatagalog. Mag-Bisaya ka nga, mag-Japanese ka nga. Kung ano tungkol sa pag-ayuno. Tungkol sa pag-ayun, mababasa din natin Sa Japanese, basahin mo. Ito sa Matay ni Yoru Fukinsho. Fukinsho. Akala mo, ikaw ang kanina pa Bisaya na Bisaya. Bisaya. O, tingnan naman natin. Hindi ko maintindihan niya. Ito, hindi mo rin ito maiintindihan. Siyempre naman, tingnan natin sa Japanese. Kung mayroon ba rin pag-ayuno. Ito, nag-ayuno ni si Jesus Christ sa Japanese. 4:2 sa Mateo. 4:2 Matay ni Yoru Fukinsho, Yonsho no Nisetsu. Koriyori yomimasu nga okiki kudasai. Soste, Okiki kudasay. Bakit baraging ganun mayroong okiki kudasay? Sige na lang, basta nag-ayuno. So, tandaan natin, Ustad, hindi lang pag-ayuno. Kung titingnan natin si Jesucristo, pagkain din ng baboy. Ang mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy. Nabanggit naman natin itong pagkain ng pag-ayuno, ang pagkain ng baboy. Mayroon po bang kasulatan na ang Diyos ay nagbabawal sa pagkain ng baboy sa relihiyong Islam? Basahin muna natin ito, nabitin eh. Nabitin? Yung gusto na marinig sa Japanese yung Sige, pag-ayuno ni sige Jesus daw. Christ eh. Sige. Ito, soste, yoju nichi, yoju, yadang jiki sta ato de, kufuku o oboe rareta. Gofo, rarata, nalata, grabe. Anong sabihin? Yoju nichi. Sabihin 40 araw. Nietzsche. Oh. Walang kain, walang inom yun. Sabi pa, yoju. Yadan jiki. Ibig sabihin Pagkain gabi, naman ng baboy. Sa gabi. Tungkol naman sa pagkain, huwag mo na lang, dito ilagay na lang. Huwag na yan. Kasi Tagalog na lang hinahabol tayo. Hahaba tayo Ang pagkain po ng baboy. Okay? Bawal po ba o hindi sa Biblia? Dahil sa Quran, it's very clear sa Suratul Maida, bawal ang pagkain ng Huwag na yung Quran at hindi maniniwala pa sa atin itong dugo, mga aso. televiewers natin mga Kristiyano. Sige, basahin mo nga. natin basahin para lalo malakas ang dating So sa sa kanila. relihiyong Islam, bawal po ang pagkain ng baboy. Sa Biblia. Ay mayroong mga bago ngayon, yung sa Badista hindi kumakain ng baboy. Copycat na lang yan eh. Copycat na lang. Ito original eh. Original, dahil hindi pa sinilang si 11:7 Kristo. to 8. At ang baboy, sapagat may hati ang paa at baak, datapat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga yan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin. Mga karumal-dumal nga sa inyo. So sa madaling sabi, bawal po kakain ng baboy ayon sa Biblia. Mayroon po bang ibang katibayan dyan? Ang parusa sa taong kumakain ng baboy. Takibasa po. Takibasa. Dahil ang karamihan ng mga Kristiyano ay kumakain ng baboy. Yan po ang tanda na pag ikaw isang Muslim, ay hindi ka kumakain ng baboy. Ito parusa. Okay? Parusa, may parusa. Pag kumakain ng baboy, may parusa. Ito po. Sa Biblia. Isaiah 66:15 Sige, to 17 basahin mo nga. and 24. Sapagat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy.
sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy Kasama at sila. ng kasuklam-suklam Aha. at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama-sabi ng Panginoon. At sila'y magsisilabas at magsisitingin sa mga bangkay ng mga taong nagsisarangsang laban sa akin, sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay, o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kayamutan sa lahat ng mga tao. Kasama doon, yung kumakain ng baboy, kumakain pa ng daga o ano pa. Yun. Dataan niya ng mga kasuklam-suklam. Suklam, yung kumakain ng baboy. Kasama doon. Paano ngayon mga kapatid? Ha? Na kayo ay kumakain ng baboy. Pero ang problema lang dito, pag ang Diyos kasi ang nagsabi huwag kakain ng baboy, ay hindi sila makikinig. Pero kung ang doktor, sasabihin ng doktor huwag kakain ng baboy, susunod sila. Sabi ng doktor, ang kolesterol mo ay mataas na. Pag kakain ka ng baboy, baka temprano kang mawala ng birthday. Ganun nila, ha? Baka hindi matapos yung edad mo, itong taon na ito, mamatay ka dahil sa, hindi nakakain ng baboy yan. Kaya nga sabi nga nila, pagkain ng baboy, pampabata yan. Kaya kung titingnan man natin yung pagkain ng baboy, Ustad, ang baboy talaga baboy. Kung siya sabagang may nagagalit sa'yo, sabi lang, pusa ka, hindi masyado. Ikaw ay aso, ikaw ay kabayo, kabayo ka, kalabaw, ay hindi masyado. Pero pag sinabi ng isang tao, baboy ka, Naku, matindi. Umiinit yung ulo ko. Baka mapatay ka. Bakit? Dahil ang baboy, Ustad, kung sa mga probensya, ginawang kubita. Ay, yung mga baboy doon, nandoon sa ilalim ng bahay. Tapos kasi sa probinsya, Ustad, yung mga haligi ng bahay, mahahaba yung haligi nila. Nandoon yung ang sahig na sa ibabaw. Ang baboy doon, pag mayroong sa silong, hindi ko lang banggitin, baka mayroong kumakain naman eh. Pero pag ginagano ng baboy, ginaganon sa baboy. Baboy talaga. Baboy yung hugas na mabaho, matagal nang nabaho, yung hinugas na yung kanin, napanis na. Ibigay mo sa baboy, first class. First class First class sa baboy. Nangasabin talaga. Oo. Magtaka ka, Ustad. Di ba ang lahat ng hayop, pag mayroong lalaki at babae, lalapit ang isang lalaki, mag-away. Manok. Yung sunoy ba sa Bisaya? Sunoy. Pag isang babae, magsabong yan. Kabayo. Kabayong lalaki, pag isang may babae, magpaaway yan. Talaga. Ang baboy, hindi. Nanonood habang ginagamit ang kanyang babae. Ang baboy. At grabe, pag nagugutom, umiiyak. Kahit anong ibigay mo sa baboy. Ang ibang hayop, Ustad, pag may dumi, iniwasan niya. Ang baboy, ginawang perfume. Pag mayroon siyang iba kayong baboy, naku, hiniga-higaan niya yung kanya, yung dumi niya, at ang akala niya, ang amoy. Aywan ko. Gusto niya. Oo, ang mga taong, marumi ang baboy dahil, parang basurahan, di ba? Ang baboy. Ustad, ang basurahan, marumi. Marumi ang basurahan. Pero anong tawag sa tao na kumakain ng basurahan? Mas marumi kaysa basurahan. Ang baboy ay basurahan. Ang ibig sabihin, basura na ba? Pagka naglitsyon ka ng baboy, ibig sabihin, naglitsyon ka ng basurahan. Ikaw na kumakain, mas matindi, kumakain ka ng basurahan. Naku, matindi yun. Dahil scientifically, itong baboy, maraming parasites. Hindi ko lang babanggitin yung parasites of swine and pigs. So kayo mga kapatid, kung mayroong man kayong internet, mag-research kayo. Parasites in pigs. Doon, isa-isahin ninyo. Marami po ang parasite. So kung available naman ng internet i-recap na lang natin na Ustad, ano ba yung kaninang nabanggit natin, yung relihiyong Islam, na ito po ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo ni Allah subhanahu na ang wa ta'ala. Islam, ang ibig sabihin ng Islam, kapayapaan, pagsuko, ang sumusunod dito ay tinatawag na mga Muslim. ang mga propeta ay mga Muslim. pati ang mga disciple ni Kristo. Sila mismo may sabing sila yung mga Muslim. At si Jesus mismo. Sa mismo may sabing Muslim Sabi siya. ng Allah, nufarriku bayna ahadi minhum wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila sa lahat ng mga prophet. Sila po ay mga Muslim. Quran chapter 3 verse 84. At sinabi pa dagdag, sabi ng Allah, wa ma yabtagi ghayral islam madinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Sino mang magnanais na relihiyon maliban sa Islam sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. At dagdag sa 19 verse 19 chapter 3 Suratul Imran, nagdagdag pa doon, inna dina
indalahil Islam. Ang relihiyon po sa harapan ng Allah ay Islam. Or in other translation, the religion in the sight of Allah is Islam. So very clear. So hindi tayo matatakot na baka yung relihiyon ko ay mali. Hindi tayo matatakot. Bakit? Mayroon tayong katibayan na ang mga sugo noon at hanggang ngayon, ang Quran, nandoon na record din sa Quran, at ang mga pangalan ng mga propeta, sila po ay mga Muslim. Ano po yung masabi ninyo yung Ustad Abdullah? Pag hindi ka Muslim, anong masabi mo? Kahabag-habag. Bakit? Sapagkat wala ka sa tunay na relihiyon na itinatag mismo ng iyong Creator. So, yung dati kang iglesia ni Cristo at yung Muslim ka na ngayon, anong masasabi mo? Dahil ikaw ay Muslim na ngayon. Ako pakiramdam ko talaga napakapalad ko, payapang-payapa, sapagkat narito ang tunay na kaligtasan. Sapagkat si Jesus Christ mismo nagpapatotoo na ang pagkilala sa isang Diyos ay nangangahulugan ng pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang katumbas ng pagsasabing, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Ang kagandahan pa dito, Ustad, sa relihiyong Islam, walang pera involved. Wala. Kung ikaw ay mag-Muslim, libre. Kung ikaw ay magpakasal, libre. Okay. Kung ikaw ay binyagan, yung tawag yung binyag, yung bigyan ka ng pangalan, libre. Ano pa? Papasok ng Friday, libre. Sa Muslim, pag namatay ang isang Muslim, huhugasan siya, Ustad, sasabunan, lilinisan, pabanguhan, libre. Dadasalan ang isang Muslim, libre. Sige, kung hindi kayo maniniwala, kayong nanonood kayo, ngayon, makinig kayo. Kayo man Kristiyano. Mag-Muslim nga kayo, tistingan nyo mamatay, hugasan kayo namin, libre. Sa Muslim kasi libre pag hinuhugasan. So baka hindi kayo maniniwala, magtanong kayo. Kung mayroon mang iabot mo sa imam, kung na lang yan, yung sadaka na lang yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi yun abuli, sadaka. Hindi sadaka. At saka huhugasan ka kahit wala kang pera. Sa Muslim, Ustad, pag namatay ang isang Muslim, walang problema. Lahat ng Muslim community ay nagtutulong-tulungan. Hindi gaya ng sa ibang relihiyon, mahirap mamatay na walang pera. Dahil magastusan pa siya. Bibili siya ng kabaong, magpapakain pa siya, magpainom pa. Sa Muslim, wala. Pag namatay ang isang Muslim sa relihiyong Islam, anong gagawin, Ustad? Huhugasan lang, paliliguan, pababangunan, Papatagalin pa ba? babalutan ng puting tela within 24 hours. Within this 24 hours, kailangang ilibing na ang, sa Bisaya pa, ilubong na ang patayng Muslim. Pag babae naman, ang maghugas sa babae, Muslim na babae. Muslim na babae. Okay? Pag ang lalaki naman na Muslim na matay, ang maghugas ay lalaki naman na Muslim. Ito ay lalagyan ng pabango, babalutin sa puti na tila, dadalhin sa libingan, na wala pong iba ang gagawin, kundi yun lang ang dadalhin niya, yung puti na damit na doon sa libingan. So ito po mga kababayan, kung saan-saan po ninyo nakikita itong aming ngayong talakayan tungkol po sa Islam, pinag-aanyayahan po namin kayo mga kapatid. Pakinggan ninyo ang Islam galing sa mga Muslim, magbasa kayo ng mga aklat nga ang mga nagsusulat po ay mga Muslim, mga author Muslim. The problem of many non-Muslim today, they read and they hear what is Islam from the non-Muslims. So ito po ang masabi ko. Magbigay ka nga bilang conclusion, Ustad, dahil patapos na po tayo. Bilang konklusyon, mga ginigiliw namin mga taga-subaybay, na dapat na at napapanahon na inyong yakapin ang relihiyong Islam sapagkat dito mapapanatag ang ating pamumuhay, lalo na ang ating kaluluwa sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Sapagkat mismo ay nilinaw ni Jesus Christ alayhi salam at itong buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. At ang paniniwalang yan ang maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakahangad ng lahat ng mga taong nagre-relihiyon. Kaya hindi po natin may iwasan na tayo ay yumakap na sa relihiyong Islam sapagkat itong relihiyon na itinatag mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. We say in conclusion, Subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.